Isang psychologist na nagngangalang Henry ang nakikipag-usap sa kanyang pasyente, si Barry, na paranoid at hindi tumitigil sa pagsasalita. Pagkatapos ay isiniwalat ni Henry kung bakit naging paranoid si Barry. Naniniwala si Barry na sinadya niyang pinatay ang kanyang ina noong araw na namatay ito. Ibinigay pa ni Henry ang eksaktong mga detalye kung paano ito nangyari. Nabigla si Barry na alam ito ni Henry, lalo na't wala siya roon. Nagalit at inakusahan si Henry na nababasa ang kanyang iniisip at saka lumabas ng silid. Kalaunan, nakatanggap si Henry ng tawag mula sa kaibigang si Jonesy na nagpaalala sa kanya tungkol sa kanilang nalalapit na reunion ng mga kaibigan. Si Jonesy ay isang propesor at nang magmakaawa sa kanya ang isang estudyanteng nagngangalang David para sa isa pang pagkakataon sa isang pagsusulit sa scholarship, pinagbigyan niya ito. Taglay din ni Jonesy ang parehong kakayahan sa pagbabasa ng isip ni Henry na ikinagulat ni David dahil alam niya ang mga detalye ng kanyang nakaraan kahit wala siya roon. Samantala, isang car salesman na nagngangalang Pete ang nasa kanyang tindahan nang pumasok ang isang babaeng nagngangalang Trish at nagtatanong kung maaari siyang gumawa ng kopya ng kanyang nawawalang susi. Sinabi sa kanya ni Pete na aabuti ng isang araw ang paggawa nito, ngunit upang mapabilib siya, inalok niya itong tulungan na mahanap ang susi. Bumalik sila sa kung saan maaaring nawala niya ang mga ito. Huminto sa isang tindahan kung saan naalala niyang bumili siya ng ilang bagay bago bumalik sa kanyang sasakyan. Umuulan at may tubig sa kanal, ngunit mahimalang natagpuan ni Pete ang mga susi doon kung saan ito nahulog ni Trish. Gayunpaman, natakot si Trish kay Pete at agad na umalis. Sa kabilang banda, tinawagan ng isa pang kaibigan na nagngangalang Bev si Jonesy at sinabihan itong mag-ingat. Ngunit nang tanungin ni Jonesy kung bakit, inamin ni Bev na hindi niya alam, naramdaman niya lang ito. Kinagabihan, nabangga si Jonesy ng isang sasakyan at habang nasa ambulansya siya at nag-aagaw buhay, nakita niya ang isang dating kaibigan na nagngangalang Dudits. Pagkalipas ng 6 na buwan, dumating ang 4 na magkaibigan sa isang cabin para sa kanilang reunion. Habang naroon, isiniwalat ni Jonesy na tinawag siya ni Dudits mula sa kabilang kalye ng gabing iyon, kaya naman hindi niya namalayang tumawid siya habang pula pa ang ilaw. Si Dudits ay isang matalik na kaibigan at ang ika-5 miyembro ng kanilang grupo, at naniniwala si Jonesy na hindi kailanman balak saktan siya o ang sinuman sa kanila ni Dudits at sumang-ayon si Henry. Sa isang flashback 20 taon na ang nakalilipas, ang magkakaibigan ay papunta sa isang inabandunang gusali nang makita nila ang ilang mga kabataan na nambubuli kay Dudits. Kalaunan ay tinakot nila ang mga bully, kung saan isiniwalat ni Pete na siya ay isang sprinter at hindi nila siya mahuhuli kung tatakbo siya at ire-report sila sa pulisya. Naging kaibigan nila si Dudits at bilang simbolo ng kanilang kapatiran, lumikha sila ng isang dream catcher. Nang mawala ang isang batang babae na nagngangalang Josie ng ilang araw, sumang-ayon ang magkakaibigan na hanapin siya. Sa panahong ito, ibinahagi ni Dudits ang kanyang mga kakayahan sa kanila. Lahat sila ay nagkaroon ng mga kakayahang telepathic at basahin ang iniisip ng bawat isa, habang si Pete ay nagkaroon ng karagdagang kakayahan sa paghahanap. Gamit ang kanilang mga kakayahan, kalaunan ay natagpuan nila si Josie na nahulog sa isang imburnal, buhay at maayos, at iniligtas nila siya. Sa kasalukuyan, sina Henry at Pete ay bumili ng ilang suplay mula sa isang tindahan sa kalapit na bayan, ngunit binalaan sila ng may-ari ng tindahan tungkol sa isang paparating na bagyo. Samantala, sina Bev at Jonesy ay magkahiwalay na nangangaso sa kagubatan nang matagpuan ni Jonesy ang isang sugatang lalaki. Agad na iniligtas ni Jonesy ang lalaki, na nagngangalang Rick, na isiniwalat na siya ay naligaw sa kakahuyan. Dinala siya ni Jonesy sa cabin, ngunit si Rick ay may kakaibang allergy at madalas dumighay. Pagdating ni Bev, nagpatuloy si Rick sa pagdighay at nagsimulang umutot, na nag-udyok sa kanila na dalhin siya sa isang silid upang magpahinga at pumayag si Rick. Samantala, sina Henry at Pete ay pabalik na sa cabin nang maaksidente sila na dulot ng isang taong nakaupo sa gitna ng kalsada. Mabuti na lang at pareho silang buhay, ngunit si Pete ay nagtamo ng pinsala sa paa. Pagkalabas ng sasakyan, agad nilang nilapitan ang tao na lumabas na isang babae na buhay pa. Isiniwalat ng babae na hinahanap si Rick at nangako sila ng tulong upang mahanap ito. Nagtayo ng tolda sina Henry at Pete at nag-alok si Henry na maglakad pabalik sa kabin ng mag-isa para makakuha siya ng sasakyan. Sa loob ng kubo, nasaksihan ni Jonesy at Bev ang isang hindi pangkaraniwang pangyayari kung saan lahat ng mga hayop sa kagubatan ay tumatakas mula sa isang bagay na nagpatakot sa kanila. Napansin din nila na ang mga hayop ay may parehong allergy na parang pulang pantal katulad ng kay Rick.
Sa sandaling iyon, dumating ang isang helikopter at binalaan sila na ang lugar ay isinailalim sa quarantine. Bumalik sina Jonesy at Bev sa loob ng bahay, ngunit napansin nila ang dugo sa buong sahig. Nang mapagtanto na ito ay kay Rick, tiningnan nila ang kanyang kama at nakitang puno ito ng dugo. Agad silang pumunta sa banyo at hiniling kay Rick na buksan ang pinto. Ngunit tumanggi si Rick na nag-udyok sa dalawa na pilitin itong buksan. Pagbukas nila ng pinto, patay na si Rick at nakakita sila ng isang nilalang sa loob ng inidoro. Agad na isinara ni Jonesy ang takip at umupo si Bev dito bago pa ito makatalon palabas. Sinubukan ni Bev na i-flush ito, ngunit andoon pa rin ang nilalang sa inidoro. Inutusan ni Bev si Jonesy na maghanap ng duct tape para maisara nila ang takip ng inidoro at agad itong kinuha ni Jonesy. Ngunit malakas ang nilalang at pinilit nitong lumabas ng inidoro. Lumalabas na isa itong kakaibang uod at agad na sinimulang atakihin si Bev. Natagpuan ni Jonesy ang tape at bumalik, ngunit laking gulat niya nang makitang inaatake ng uod si Bev. Naghanda ang uod na atakihin si Jonesy, ngunit nahuli ito ni Bev. Bilang tugon, tumalon ang uod sa kanyang mukha at agad siyang pinatay. Isinara ni Jonesy ang pinto, ngunit sinimulan itong sirain ng uod gamit ang mga ngipin nito at agad na gumapang palabas. Nang lumingon si Jonesy sa kanyang likuran, nakita niya ang isang alien na nakatayo sa tabi niya. Sumabog ang alien, naglabas ng mga pulang particle na parang alikabok at naging dahilan upang hingalin si Jonesy. Samantala, sa bayan, dumating ang mga puwersang militar sa pangunguna ni Colonel Curtis at Lieutenant Owen. Dinala nila ang mga taong bayan sa pasilidad ng Gosselin upang mapigilan ang pagkalat ng impeksyon na kanilang nakuha mula sa mga alien. Tila, nakatagpo na si Curtis ng parehong alien species noon at napigilan na niya sila. Ayon sa kanya, ang mga alien ay naghahanap ng bagong tahanan at bumagsak sa Earth. Mukhang silang mahihina, ngunit binalaan niya si Owen na kaya nilang pumatay sa isang kisap mata. Iminungkahi ni Curtis na pamunuan ni Owen ang isang pangkat upang in-neutralize ang alien at ang spaceship nito sa kalapit na mga bundok kung saan ito bumagsak. Pagkatapos ay inutusan ni Curtis si Owen na huwag hayaang makatakas ang sinuman mula sa pasilidad, anuman ang mangyari, at tiniyak ni Owen sa kanya na gagawin ito. Sa kabilang banda, ang alien na sumakop sa katawan ni Jonesy ay umalis sa kabin sakay ng isang snowmobile. Napagtanto naman ni Pete na nakatulog ang babae, ngunit hindi namamalayan na hawaan din ito ng uod na umalis na sa kanyang katawan. Habang hinihintay si Henry, ininom ni Pete ang lahat ng beer na nagpalasing sa kanya. Hindi niya namalayan na ang uod ay palihim na lumalapit sa likuran niya, naghahandang umatake. Nang tumayo si Pete para umihi, inatake siya ng uod. Dumapa si Pete sa apoy na kanyang ginawa, ngunit nakatakas ang uod. Umatake itong muli, ngunit kumuha si Pete ng isang nasusunog na piraso ng kahoy at ginamit ito upang patayin ang uod. Samantala, habang naglalakad pabalik sa kabin si Henry, si Jonesy na buhay pa, ay nakipag-usap sa kanya ng telepatiko at binalaan siya na isang alien ang sumakop sa kanyang katawan at ang pangalan nito ay Mr. Gray. Agad na nagtago si Henry nang dumaan si Mr. Gray sakay ng snowmobile. Tinanong ni Jonesy si Mr. Gray kung bakit hindi niya lubusang sinakop ang kanyang katawan at pinatay, at ipinahayag ni Gray na gusto niyang maghukay ng mas malalim sa kanyang utak at matuto ng higit patungkol sa kanya. Nalaman ni Gray na may nakakaalam ng kanyang sikreto nang ibunyag ni Jonesy na alam niya ang kanyang pangalan at balak alamin ni Gray kung sino ito. Natagpuan ni Gray si Pete na nasugatan mula sa sunog, ngunit agad na napagtanto ni Pete na hindi siya si Jonesy. Pinilit ni Gray si Pete na ibunyag kung saan niya mahahanap ang pinakamalapit na imbakan ng tubig sa lugar, at ginamit ni Pete ang kanyang kakayahang mag-locate upang ituro si Gray sa direksyong iyon. Pagkatapos ay isinama ni Gray si Pete bilang kanyang gabay, ngunit habang nasa daan sila, nainis siya kay Pete at pinatay ito. Sa kabilang banda, dumating si Henry sa kabin at natagpuan ang buong lugar na nababalot ng mga pulang lumot mula kay Gray. Nakakita siya ng baril sa likod ng pinto at sinimulang hanapin sina Bev at Jonesy, ngunit hindi niya sila matagpuan. Kalaunan, natagpuan ni Henry si Bev na patay sa banyo at nakita si Jonesy nang inatake ito ni Gray. Pagkatapos ay natuklasan niya na ang uod ay nangitlog sa isa sa mga silid. Agad na pinatay ni Henry ang nanay at naghanap ng gasolina para sunugin ang mga itlog. Ngunit bago pa niya ito magawa, natuklasan niya na ang ilan sa mga itlog ay napisa na at nagsimulang gumapang patungo sa kanya. Ginamit niya ang gasolina para patayin ang mga bagong napisa na uod, pagkatapos ay sinunog ang lugar at agad na umalis. Kasabay nito, sina Curtis at Owen, kasama ang dalawa pang helicopter, ay papunta na sa lugar ng pagbagsak ng mga alien.
Pagdating nila, ang ilan sa mga alien ay nagsimulang makipag-ugnayan sa kanila ng telepatiko at nagtangkang sumuko, ngunit inutusan ni Curtis ang kanyang mga tauhan na bumaril at huwag mag-iwan ng isang buhay na alien. Tumakbo ang ilang alien sa kanilang barko upang magtago, ngunit napagtanto ni Curtis na mag-self-destruct ang mga ito. Binalaan ni Curtis ang iba bago pa man magsimula ang pagsabog ng mga alien, ngunit huli na ang lahat dahil ang iba ay namatay kasama ang alien spaceship. Sina Curtis at Owen lamang ang nakaligtas. Samantala, nilinlang ni Gray ang isang driver ng truck at pinatay ito. Pagkatapos ay pinakain niya ang aso ng driver ng pulang lumot. Kasabay nito, si Henry ay nailigtas ng mga sundalo at dinala sa pasilidad ng Gosselin. Habang naroon, nakilala niya si Owen at tinanong kung sino siya, at isiniwalat ni Henry na isa siyang doktor. Lumapit din si Curtis, ngunit agad na umalis, at nabasa ni Henry ang mga iniisip ni Curtis, at nalaman na mayroon siyang masamang plano para sa taong bayan. Inutusan ni Curtis si Owen na tipunin ang lahat ng sibilyan na may impeksyon at patayin silang lahat upang mapigilan ang pagkalat ng impeksyon, at nangako si Owen. Kalaunan, muling kinausap ni Henry si Owen at isiniwalat ni Henry na nakakabasa siya ng isip. Inisip ni Owen na natutunan ni Henry ang impormasyong ito mula sa kanyang profile. Ngunit nang ibunyag ni Henry ang mga lihim na tanging si Owen lamang ang nakakaalam, nagulat si Owen at nakinig. Hiniling ni Henry kay Owen na ipatawag si General Matheson sa Gosselin upang mapigilan niya si Curtis sa kanyang mga plano laban sa mga sibilyan. Sinabi ni Henry kay Owen na kailangan din nilang pigilan si Gray sa pagpapakalat ng impeksyon, kung hindi ay huli na ang lahat. Tumakas si Owen mula sa Gosselin sakay ng isang jeep kasama si Henry na ikinagalit ni Curtis ng husto. Sinabi ni Henry kay Owen na kailangan nilang hanapin si Duditz na nakatira pa rin sa Derry. Ipinaliwanag ni Henry na binalaan sila ni Duditz tungkol kay Gray kahit na malayo sila sa kanila ng maraming taon. Naniniwala siya na tanging si Duditz lamang ang makakatalo kay Gray dahil taglay niya ang lahat ng kanilang mga kakayahan. Di nagtagal, nakarating sila sa bahay ni Duditz at alam na si Henry ay parating. Sa kasamaang palad, si Duditz ay nakikipaglaban sa leukemia at malapit ng mamatay. Pinayagan sila ng kanyang ina na isama siya dahil ipinahayag ni Duditz na misyon niya ang iligtas ang daigdig. Di nagtagal, umalis sila at naghanda upang hanapin si Gray. Bago sila umalis, inilabas ni Owen ang baril na ibinigay sa kanya ni Curtis. Lingid sa kaalaman, ang baril ay may tracker sa loob at si Curtis ay minanmanan ang kanyang mga galaw. Samantala, nasira ang truck ni Gray, ngunit nagawa niyang nakawin ang isang sasakyan ng pulisya matapos patayin ang opisyal. Nabunyag na si Gray ay patungo sa imbakan ng tubig dahil plano niyang gamitin ito upang mahawa ang lahat sa pamamagitan ng pagkontamina sa supply ng tubig gamit ang larva dahil mas madaling kakalat ang impeksyon. Kung mangyari iyon, hindi na nila ito mapipigilan. Isiniwalat ni Duditz na ang isang alien larva sa supply ng tubig ay maaaring lipulin ang buong mundo at burahin ang sangkatauhan. Dahil dito hiniling ni Henry kay Duditz na kontakin si Jonesy sa pamamagitan ng telepatya. Ngunit sa sandaling kausapin siya ni Duditz, napagtanto ni Gray na isa si Duditz sa kanila, isa sa mga pinakaunang dumating sa daigdig. Ngunit piniling manirahan kasama ng mga tao. Matagal nang hinihintay ni Duditz ang pagdating ni Gray, at masamang plano niya, at alam ni Gray na gagawin ni Duditz ang lahat upang iligtas ang daigdig mula sa kanya. Samantala, dumating si General Matheson sa Gosselin, kasama ang kanyang mga tauhan at inanunsyo na siya na ang mamamahala. Humingi si Curtis ng isang oras para maghanda, ngunit sa halip ay tinanggay niya ang isa sa mga chopper nang walang pahintulot ni Matheson at umalis upang sandan sina Owen at Henry sa kanilang destinasyon. Kasabay nito, dumating si Gray sa istasyon ng imbakan ng tubig upang maghanda na hawahan ang supply ng tubig. Pagdating niya, isinama niya ang aso na ngayon ay nahawaan ng uod sa loob ng katawan nito. Nagawa ni Gray na pasukin ang pasilidad at naghanda upang makumpleto ang kanyang misyon. Ngunit dumating din ang tatlo at naghanda si Owen na harapin si Gray ng mag-isa. Inutusan si Henry na manatili kasama si Duditz. Gayunpaman, bago pa niya magawa ito, dumating si Curtis at sinimulan silang barilin. Nagawa ni na Henry at Duditz na tumalon palabas ng sasakyan at iligtas ang kanilang mga sarili. Sa kabilang banda, nanlaban si Owen gamit ang parehong baril na ibinigay sa kanya ni Curtis at nagawang masira ang chopper ni Curtis na naging sanhi ng pagbagsak nito at pagkamatay ni Curtis. Gayunpaman, nagtamo rin si Owen ng mga tama ng bala at hindi nagtagal ay namatay. Kinuha ni Henry ang baril ni Owen at naghanda upang pigilan si Gray sa paghawa sa supply ng tubig. Naiwan si Duditz na mag-isa.
Matapos matagumpay na mabuksan ang takip ng manhole, naghanda si Gray na tapusin ang trabaho. Ngunit dumating si Henry sa oras at nagawang patayin ang uod gamit ang baril. Hindi namamalayan, ang uod ay mayroon ng itlog at malapit ng mapisa. Naghanda si Henry na barilin si Gray, ngunit nag-alangan dahil sa hinala na buhay pa si Jonesy at lumalaban kay Gray mula sa loob. Dumating si Doditz at napilitan si Gray na umalis sa katawan ni Jonesy at ibinunyag ang kanyang tunay na anyong alien. Gamit ang buntot nito, tinusok nito ang dibdib ni Doditz. Ngunit bigla, nag-transform si Doditz bilang isang alien na mas malakas kaysa kay Gray. Binalot niya si Gray sa isang parang kokoon na kamukha ng isang dreamcatcher at pareho silang sumabog sa loob nito. Naghanda ang larva na tumalon sa suplay ng tubig, ngunit si Jonesy, na ngayon ay ganap ng may kontrol sa kanyang sariling katawan, ay pinatay ito na nagligtas sa mundo. Kung nagustuhan mo ang aking recap, paki-like naman ng video at subscribe ka na rin. Kung may tanong o suggestions ka, ay mag-iwan ka lang ng comment. Maraming salamat!